Ang dalawang perlas na tribesmen sa Meow Star ay nais na nakawin ang kamay na ito mula sa kabaligtaran na propesyon at ipagpalit ito para sa huling paglipat ng kamay sa universo. Ang presyo ay hindi ko akalain ng amo ng siyang tumalon sa kotse, umakyat sa bubong at sinampal si Gatlin palayo sa defensive na sasakyan. Ngunit isang malaking butas ang direktang nabuksan sa isang galaw. Tila minamaliit nila ang higanteng alien na kamay na si Ryan na nagtatago sa likod ay mabilis na ipinatawag ang kanyang sasakyang pangkalawakan upang Behemoth ang mga kuko nito upang tuluyang mapunit ang butas, sinusubukang makakapasok sa sasakyan. Sa critical na sandali, dumating ang spacecraft na tinawag ni Ryan, ngunit ang mga miyembro ng koponan ay nakaranas na ng malupit na pinsala mula sa Behemoth. Tumalon sina Ryan at Llewellyn sa spacecraft nang walang anumang panganib. Nang bumalik sila sa taxi at sinimula ng spacecraft, natuklasan nila na ang panganib ay hindi naalis. Ang higanteng halimaw na ito ay dumidikit sa spacecraft tulad ng isang plaster ng balat ng aso, ngunit ito ay malinaw na hindi masyadong matalino at ang mahiwagang paglipat ng kamay na ito. Nang makita ang pagbabagong kamay ng sinaunang hayop na si Ruchai, kinailangan ni Llewellyn na gumamit ng dekalidad na paggamot para maayos ang katawan nito upang maibalik ito sa pambansang lakas nito sa 100 beses na mas mataas kaysa sa enerhiya ng spacecraft. Agad nitong napukaw ang interes ni Ryan. Pagkatapos magtanong sa matalinong sistema, nalaman niya na ang Heavenly King Pearl ay nagmula sa Meow Star. Ngunit ang planetang to ay nawala 30 taon na ang nakakaraan walang sapat na pahintulot. Ang impormasyon ni madaling panahon, hindi ito magiging posible sa loob ng isang linggo. Ang komandante ay nag-place puwersa upang sa pilitang sirain ang lugar na iyon ay inaprubahan ng pamahalaan ng tao. Ang operasyong ito at sina Ryan at Llewellyn ay hiniling na pumunta sa gitnang lugar upang siyasatin at protektahan ang personal na kaligtasan ng komandante. Ayaw na dalhin ang mga ito sa kanya. Dahil siya ay may isang mechanical na puwersa na maaring lumikha ng mga makina na kung saan ay sapat na upang maprotektahan ang kanyang sariling kaligtasan. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ng ministro, sa kanyang pagpupumilit, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag na hayaan ng dalawa sabay silang pumunta. Pagkatapos ay dumating ang commander sa isang lihim na silid kung saan nakakulong ang isang lalaking Miaoxin. Ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy matapos silang pahirapan ni Yanxing. Si Yue at ang dalawa ay nagpalit ng kanilang kagamitan at naghanda na rin sa kanila na dalhin ang pagbabagong hayop na ito ay hindi maintindihan ni Yuen. Kinuha nila ang panganib sa kanya, Commander. Ito ay kailangan lamang na gamitin ito sa mga negosasyon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, si Llewellyn bilang isang ahente ay malinaw na nadama na ang commander ay dapat na may sariling layunin. Hindi ito ibinigay sa sarili niyang intensyon. Masyadong halata na sumuko ang komandante sa halimaw na gusto niyang ibahin ang pagsang-ayon ng iba pang mga pinuno ng rehiyon. Sa pagpupulong, ipat ng mga kamay. Ngunit sa oras na ito, ang paglipat ng kamay ay nasa kamay ni Lin. Ang automatikong bumukas ang kahon sa bibig ni Ryan. Nahing prioridad ay ang iligtas ang komandante upang magbigay ng suporta sa katalinuhan para kay Ryan upang iligtas ang commander sa lalong madaling panahon. Pinili ni Ryan ang pinakamalapit na ruta. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay sa direksyon ng commander. Sinira ang lahat ng mga hadlang nagpapakita ng iba't ibang mga teknolohiya sa hinaharap na mundo. Nagpakita din ng 17 milyon ng iba't ibang mga lahi ng dayuhan. Sinasabi na ang nganga ng maraming sikat na mga tagahanga ng science fiction nakasakay na sa sasakyang pangkalawakan ng Kusdaben upang makatakas. Matapos matanggap ang utos, pinalipaksyon na takip ng mga taong Miaoxin ay tumpak na anuman ang mga bala na pinaputok, hindi sila makatakas. Palibhas ay naharang mula sa labas, si Ryan ay kailangang magpaputok ng mas malakas at subukang hadlangan ng pulang pag-atake. Ngunit ang spacecraft ng kalaban ay nahati sa hindi mabilang na maliliit na sasakyang radiation zone ang kanyang kapareha. Ngunit ang problema ay hindi niya alam ang partikular na lokasyon ni Ryan. Sino ang nakakaalam ng lahat tungkol sa lungsod ng libo-libong puso? Maari nilang malaman ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dinadala nila si Llewellyn at sinasabing maari niya itong iligtas, isang tirahan ng dikya, ngunit ang dikya na ito ay isang parasito ng Bromosaurus. Ang proseso ng pangingista, kaagad silang inatake ni Bromosaurus at ang Bromosaurus. Ang dagundong ay nakaakit din ng higit sa parehong uri. Mabilis silang tumakas at halos naging pagkain ng isa't isa. Sa huli, matagumpay na nakatakas ang mga ngaso sa kanyang napakahusay na kasanayan sa pangangaso. Llewellyn na ilagay ang dikya sa kanyang ulo. Hinahayaan ang kanyang mga neuron na sundan ang memorya ng nagsusuot at makita ang lahat ng impormasyon tungkol sa tao sa lumang dagat ng nagsusuot. Ngunit ang oras ay hindi maaaring lumampas sa 1 minuto. Kung hindi, ang memorya ay lalamunin at magiging isang vegetative state. Sa huling segundo, upang makatakas, nakita ni Llewellyn ang karatula sa 630th floor ng East District. Inalis ang dikya sa oras at pumasok sa radiation zone. Ngunit may mga kakaibang bagay na naninirahan dito. Nangangahulugan ito na ang lumulutang na lugar ay maaring huminga ng normal. Pagkatapos dumaan sa makitid na bangin, sa wakas ay natagpuan niya ang walang malay na si Ryan Tubig ng Buhay ay gumaan ang loob ni Llewellyn. Ang tatlong itik na nakadilat ang mga mata sa harap ng kanilang mga espada ay natagpuang muli ang General ng Star Alliance at sinabi sa General na lihim na ikinulong ng commander si Miao Shinren. General Wenyan agad na pumasok sa sikretong silid at sinigawan ng mga tauhan ng commander. Ito ay seryosong nag-trigger sa kanyang kalooban at siya ay agad na nakulong. Sa kasamaang palad, si Miao Shinren ay pinahistong tumulong sa kanilang tribo. Ang pinag-usapan ng mga taong Miaoxin ay ang paghanap ng makakasama sa tingin ni Llewellyn na ang mga taong Miaoxin ay hindi mapanganib dahil hindi nila sinasaktan ng sinuman. Ginagamit lamang sila bilang isang hindi nakamamatay na sandata at ang pagbabagong hayop ay orihinal. Ang produkto ng Miaoxin, sa tingin nila, ito ay lubos na naunawaan na nais nilang kunin ang tanging kayamanan. Ang paru-paro ay isang ista na ibinagsak ng mga taga-Poland na bus. At ang mga taga-Poland na bus ay kumakain ng anumang nahuhulog nila. Sa parehong paraan, si Ryan ay nagmamadali at mabilis na naabutan siya
At nakita lamang si Ruo Ruilin na dinala sa seremonya ng mga Polish bath na nagmamadali ay maaring magdulot ng isang seryosong insidente sa diplomatikong dahil hindi pinapayagan ng bansang bigyan ng sapat na benepisyo. Maaari silang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dalhin si Ruo Ruilin sa paglipat. Sinasabing maaari niyang iligtas ang isang uri ng cortical jellyfish at ang dikya na ito ay tumpak na tipid. Ngunit ang bagong talento ay nakasakay na sa Coast Grand sa kalooban mo. Dumating si Ryan sa isang nightclub at nakipagkita sa isang seductress na gumaganap ng cross-dressing na palabas na ito. Malamang na ang mang-uyam ay napakahusay sa paglilito ng mga tao. Pagkatapos masiyahan sa isang cross-dressing mission, kinuha ni Ryan ang hindi nakikitang sandata sa kanyang liko sa tabi niya. Nalinlang din si Charmer para ibunyag ang tunay niyang mukha. Pau Pau ang pangalan niya. At ipinuslit siya sa City of Thousands of People, tulungan siyang malutas ang problema sa pagkakakilanlan. Sa harap ng gayong tukso, agad na pumayag si Pau Pau sa hiling ni Ryan at dumating sila sa teritoryo ng mga taga-Poland na bus. Pilit siyang magpantasya. Naniniwala ako. Hindi ko pa nasusubukan. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Ang sasakyang pangkalawakan ay tumakas si Ryan at hinabol din siya sa sasakyang pangkalawak kong sabihin. Mahina si Ruilin sa wakas. Nakabihis na ito at walang pagpipilian kundi ang sumuko at magsuot ng palda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaking ito ay nagdala ng isa pang kakaibang sombrero rescue. Ruilin ay hindi may paliwanag na itinalaga upang ihain ang mga pinggan. Ito ay naging oras ng pagkain para sa hari ng pakse sa Poland. Ang walang katapusang pilay na puno ng lahat ng uri ng mga. Sinasabi na ito lamang ang isa. Para sa isang talata, ang halaga ng produksyon nito ay isang maliit na target na walang alinlangan na ang maraming sikat na mga tagahanga ng science fiction ay huminga sa paghanga. Pagkatapos ng isang set ng malasutla na parkour, maraming oras ang natipid. Ngunit si Ruyan na maghatid ng pagkain. Nakita niya si Ruilin na nakadamit bilang isang santo. Naglalakad papasok na may dalang isang plato ng pagkain ay agad na interesado si Haring Jianzhuang.